kagandahan niya. Ngayon, paano po tayo nag-transition or nag-evolve po sa bagong currency na iyan? 'Di ba po dati tayo ay nagsimula sa bartering, no? In-exchange natin yung gulay sa karne, karne sa bigas, 'di ba? Yan yung kumbaga mode of payment natin, tama? And then hanggang sa nag-come up yung gobyerno na magkaroon ng gold. Kaso yung gold po kasi physical siya, mabigat. Kung marami kang kung meron kang worth of 1 million na gold, ay hindi po basta-basta yan, mabigat yan, no? Hindi mo basta-basta mata-transfer from one place to another, malagay po sa bulsa ninyo. Kasi mabigat yan. At nagkaroon po ng metal coins, which is also made of gold pa rin. So mabigat pa rin po yan, no? And then we have, nagkaroon po ng paper money. So, yan na po yung mga banknotes po natin, no? Yung hanggang sa nagkaroon po ng plastic card, mas na-appreciate natin yung plastic card at electronic money nung panahon po nung pandemic, di ba? So yung credit card, yung plastic card, credit or debit card na kung saan cashless na. Kasi sa atin, gusto natin convenient na pwede palang hindi magdala ng pera, no, na physical or tangible. So magdala tayo ng card. Hanggang sa nagkaroon po ng electronic money, yan po yung mga GCash, PayPal po, no? GrabPay, no? Yan po no mga naka-store sa electronic applications. Hanggang sa doon na po umusbong ang tinatawag na cryptocurrency kung saan natatanggal po dahil ang common ng mga ito from barter to electronic money is hindi po ganun ka-convenient or secure yung transaction, tama po? Example, pag nag-withdraw ka ng 1 million sa bank mo, hindi mo siya kaagad na withdraw. Kasi pag pumunta ka ng bangko, pipirma ka pa ng maraming papel, i-verify pa bakit ka nag-withdraw, baka anti-money for laundering ito, di ba? Or terrorism. So, ganun po. Kaya na-create po yung crypto na yan. And who created cryptocurrency? It is Satoshi Nakamoto. Alright po, no? So, let's erase. Ayan.